Correct me if I'm wrong. Tumatawid yung dalawang pedestrian na ito sa isang kalsada nang biglang merong mabilis sa sasakyan yung dumaan kaya hinarangan agad ito ng pulis. Ito naman yung isang lalaki yung naisipang gumawa ng laruang sasakyan na kayang lumutang sa katubigan dahil sa sobrang bilis ng pag-andar nito. Speaking of creation mga master, ay ito yung isang 3D animation company yung gumagawa ng digitalized motion sa mga pusa sa pamamagitan ng high-end photoscan at motion capture technology. At personally mga master, masasabi kong magiging convenient ito sa mga movies at games na related nga sa mga pusa. Ito naman yung isang YouTuber yung naisipang gumamit ng napakaraming lemon para i-charge yung isang Volkswagen vehicle na ginagamit ng mga professional racer. Sinasabing noong una ay naisipan muna nilang gumawa ng lalagyanan sa bawat piraso ng lemon para paghiwa-hiwalay ng maayos yung bawat wire na ikakabit dito. At nung sinubukan nga nilang kumuha ng electricity galing dito ay hindi naging sapat yung approximately 1,200 na lemon para makapag-produce ng mataas na voltage kumpara sa isang AA na battery. At dahil nga dito ay naisipan na lang nila na gumamit ng solar power para makalikom ng sapat na electricity na gagamitin nga nila sa pag-charge ng vehicle na ito. Napakadami talagang benefits ng mga prutas sa buhay natin mga tao. At yung isa na nga sa pinaka-convenient na prutas sa buong mundo ay itong mga buko. Kapag alam mo na yung bawat parte ng isang puno ng buko ay pwedeng gamitin sa iba't ibang bagay kagaya na lang sa pag-create ng material, gas at food oil. Sinasabing marami mga eksperto yung nag-harvest ng mga buko para i-extract yung langis na nasa loob nito dahil isa ito sa mga resources na madalas na ginagamit ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa pag-aaral ay marami mga tao yung kumukonsumo ng mga prutas dahil nga sa napakaganda nito sa katawan natin. Kapag alam mo na marami mga hayop sa ating mundo yung nakadepende din sa mga ito. At kadalasang pinapakain ng prutas yung mga hayop na nasa zoo para malabanan yung dehydration dahil nga sa init ng araw. Napakadami mga video yung nakukuhaan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo yung nagpapakita ng mga kakaibang encounter nila sa mga hayop. At ayon sa mga eksperto ay kung sakali makaka-encounter ka ng mga hayop sa wild ay wag na wag mo itong basta-basta lalapitan dahil nga kadalasan sa mga hayop na ito ay mabilis na umaatake kapag nakakaramdam ng panganib. Speaking of hayop mga master, ay ayon sa pag-aaral ay marami mga pain sa history natin yung na-discover ng mga archaeologists yung nagpapakita na yung mga dragon ay isang uri lamang ng hayop na nabuhay kasama ng mga tao dati. At ayon din sa mga paleontologists ay maaaring totoo ito dahil nitong mga nakaraan taon lang ay nag-viral yung picture na ito na nagpapakita ng isang napakalaking buto ng dragon. Marami mga tao ay nagsasabing gawa lang ito ng AI pero may mga iilan pa din naman mga tao ay nagsasabi na totoo ito. Napakadami talaga mga hayop sa history natin yung na-extinct o tuluyan ng nawala dahil sa mga taong illegal na humuhuli sa kanila. Sinasabing iilan sa mga hayop na ito ay merong kaisa-isang video o picture bago sila mawala at nakakapanghinayang lang na isipin mga master dahil nga sa napaka-unique ng mga species na ito at mananatili na lang na extinct sa history ng mundo natin. Speaking of history mga master, ay yung isa sa kakaibang istorya dito ay yung patungkol sa tinatawag na Straw Hat Riots. Sinasabi kasing noong taong 1922 ay nagkaroon ng isang gulo o riot sa lugar ng New York City na tumagal ng approximately 8 days. At ito ay dahil sa isang unwritten rule sa fashion ng mga kalalakihan na kung saan ay dapat na wag ka na magsusuot ng straw hat pagpasok ng month ng September. Kung hindi ay kukunin ito ng ibang tao at sisirain. Napag-alaman na noong mga panahon na yon ay naisipan ng mga tao sa New York na i-adjust yung date sa pagsira nila ng straw hat ng ibang tao dahil sa nananatili pa din malamig yung klima sa lugar nila. Pero madami mga tao yung hindi ito sinunod kabilang na yung mga tao na kasali sa gang. Sinasabing yung mga tao na kasali sa gang ay ginamit yung unwritten rules na ito para mag-instigate o magsimula ng away sa pamamagitan nga ng pagsira ng straw hat ng mga inosenteng lalaki. At dahil dito ay magkakaroon sila ng dahilan para saktan yung mga taong magagalit sa gagawin nila. Sinasabing marami mga inosenteng kalalakihan yung nasaktan dito at napabalita pa nga yung isang lalaki na nawalan ng mata dahil sumubok siyang makipag-away. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Thank you mga master. Follow me guys for more content like this.